Paano niyo po sila nakilala? Paano namin sila nakilala? Actually, very small world lang din since Talim Island is where my mom grew up. As in, age ko, dito nagka-college si mom sa Manila. Tapos, inuuwian nila yon to Talim Island. So, we got to choose the community since most of the group talaga lives in an urban community. So, ako lang talaga yung choice na basically, ako lang talaga yung choice nila. So, I asked my mom, Mami, ano bang community yung pwede namin matulungan, willing to cooperate, and yung community na close to your heart. Ganon. So, ang sinadjust niya, sa barangay na Botas talaga in Talim Island. Matanong kung magkano po ang kinikita niyo sa isang araw sa pagdala? 300 po. Tingin niyo po ba sapat yung 300, 400 sa... Kasi po, may nag-aaral po. May pinapaaral po kayo? Ilan po yung pinapaaral? Isang po college. Sapat po ba yung kinikita niyo sa araw-araw sa pagpapaaral sa... Kakasya ko po. Minsan, o kunti lang. Minsan nakikitain nga lang ako ng Ate Isol eh. Minsan 3 salop, eh di sa tag-20, 25, 75, ano. Or magbilad pa ako. Mga 4 na bilad, 15 isang bilad. 60, ganun. Pero hindi naman lagi araw-araw yun. Kasi minsan hindi rin kami nakakalain. Wala rin ng huli ng baka. Tapos minsan umulan din. Mahirap talaga dito. Kasya po ba yun sa pang-araw-araw? Hindi talaga. Siyempre, papabaot ako sa anak ko 100 sa araw. Ilan po? Dalawa, pero yung isa may asawa na, yung isa estudyante. Para sa akin, yung napansin ko, nung unang dumating sa isla, ay simple lamang yung pamumuhay nila. No? Tumatak sa akin na hindi sila yung totally na naghihirap, pero kapag may nangyari mang sakuna o may nangyaring bagay na hindi inaasahan na gawa ng malaking gastos, ay wala silang paraan para asikasuhin yun. So, doon din talaga tumatak na sila, kahit sabihin na yung pang-araw-araw nila na nakukuha, di sila nagugutom, pero yung tipong wala silang pang sobra. Sakto lamang yung meron sila. Maraming binibigyan na tulong ng munisipyo sa sa Pere, yung mga senior. Yun lang parang naging nakakatulong sa karamihan. Pero yung talagang yung proyekto ng gobyerno talaga na para sa parang livelihood, sa ngayon, wala pa. Wala pa silang binibigay. Pero nakipag-ugnayan ako sa Municipal Agriculture Office kung ano ang dapat ibigay na review para dito sa ating mga barangay. Napakaganda lang iniisip para kasi napakalaking tulong na bigyan yun sa aming mga barangay na tulad ng tambalang yung gagain ng isda na sa hirap ng buhay, yung mabibigyan ng konting puhunan na titiwanan niyo para tuloy-tuloy ay napakalaking bagay mo sa mga barangay.
Anong nais ninyong makamit nila sa proyekto na ito? Nais namin magkaroon sila ng kabuhayan na mapapatuloy nila at yung sustainable upang magkaroon sila ng pangdaragdagang income. At nakita din kasi namin nung unang mga bisita namin doon, medyo hindi stable yung income nila. Lalo na nung sinabi nila sa amin na kapag walang huling ayungin or wala silang daing na naibibilad, pahinga lang daw sila. Sa part naman namin, gusto namin sila maging successful doon. At gusto namin matuto din silang gumawa ng ibang bagay o magkaroon ng ibang skills pa upang maitaguyod yung kabuhayan na gusto naming maibigay sa kanila.
masaya kami kasi nakita namin resulta ng efforts namin and nakita rin namin yung saya sa mukha ng mga beneficiaries namin. And hoping na sana makatulong talaga ito sa kanila at magtagal pa itong proyekto na ito.